Mayong buntag kanatong tanan. Dalaygon ang Dios sa iyang kaayo sa atong kinabuhi. Alang niining matahom nga adlaw ug sayong kabuntagon alang sa atong panimbahon pagsimba sa alas 7 sa buntag sa pagsimbang Cebuano or Bisaya. Domingo karon nga ikaupat nga Domingo sa Pentecostes ug Domingo alang sa mga amahan. Atong giubanan ang tibuok kalibutan sa pagsaulog sa Father's Day or Father's Sunday karon. Busa ang atong magwawali, Father, ang atong Pangulo, Father, istorya ron, Father, kunya ang muhatag o pasidungog, Mother na, kay lain po kayo, kami po'y pasidunggan. So, atong gi-abi-abi ang tanan, labi na ang mga amahan nga niya karon. Doon na ba yung mga amahan diri? Nga, na ano? Klaro man. Kaya ang uban gani sa inyo na doble naman gani mong pagkaamahan kaya nahimo na gani mong lolo. So atong giabi-abi ang tanan sa atong panimbahon. Aduna ba mga bisita kaninyo? Kanang karon pa naka-anhi o kaha kanang sa dugay panahon kanang karon na mo nakabalik sa Davao City kay nagbakasyon mo. Akong tanaw katong bag-o naganing nangabot karon nga murag isa ka banay man siguro mo. Napabay nabilin dito sa inyong barangay na naman mo tanan dire? Ako yung na notice ang inyong pagsulod kay ubay-ubay jud murag isa jud mo ka bus. Sorry wala na ko nakuha inyong ngalan pero sa ngalan sa atong Ginoo, sa ngalan sa UCCP Davao City, gi-welcome kamong tanan sa atong panimbahon karon. Welcome family and friends. Kita tanan busa manindog kita atong himamaton ang usag-usa diya sa gugma o kalinaw sa Dios. Atong iabot ang pagtimbaya, pagkumusta ngadto sa atong mga higala sa mag-awit kita sa atong greeting song. There's a welcome here, there's a welcome here, there's a Christian welcome here, hallelujah, there's a welcome here, there's a welcome here, there's a Christian welcome here. Atong welcome ang pamilya Lungaw from UCCP Timbo Sigaboy. Okay, Timbo Sigaboy, Governor Generoso, Davao Oriental
ug ang ubang mga anak nga gikan sa Gensan, General Santos nga mga kaigsuonan usab. Welcome sa atong panibahon dinhi sa UCCP Davao City. Salamat sa inyong presensya, pamilya Lungaw nga kamo ani agayod tibuok karon na dinhi atong palakpakan ang Ginoo. Dalaygon ang Dios. Salamat. Palihog sa pagpakli sa inyong mga kopya sa atong balita na sulat sa atong Chimbells weekly newsletter. Ang mensahe karon pagdadon ni Pastor Winzel gisgot mahitungod sa ministeryo sa Balang Espiritu sa pagtudlo o paglamdag. Ingon nga kini maoy basihan sa atong revival sa atong espiritualidad. Usab ana ay kopya diha sa awit alang sa mga amahan nga tugtugon unya sa paghatag og token for the fathers, live a life like you. Usa ka awit nga gi-compose ni Pastor Engineer Ruben Jr. or si Pastor John Hernani. Actually, iyan na ning gipaambit sa ato last year pa. Ato lang ning gibalik. Nindot nga awit, nindot pod nga subayon og ang mensahe niini in honor of the fathers nga nagapaningkamot alang sa ilang banay. Karong maabot nga June 22 puhon sunod Sabado o karong Sabado nga moabot kita mag-host og meeting sa Southern Mindanao District Conference Council meeting sa first meeting sa church sa SMDC Council dinhi. So atong i-appeal kini sa pag-ampo sa ka-espesyal nga mga pag-ampo nato nga mahimong mabungahon o makahuluganon ang tigom sa council karong Sabado nga moabot. Karong sunod Domingo, himo usab ang first church council meeting sa iglesia. Kauban ang tanang mga bag-ong board members and officers. So atong pahinumduman ang tanan. Sunod Domingo is Baccalaureate Sunday. Inaot nga inyo nang napasa ang pangalan sa inyong mga anak o apo nga atong pasidunggan alang sa pag-graduate nila this school year. Og ang paghatag og mga pagpaila sa kaayo sa Dios sa ilang success and achievement this school year. So katong nag-graduate, gi-appeal man nato ng mga kinder, gi-appeal na. Kinder, grade 6, grade 10, grade 12, college, doon na ba masteral, doctoral, scientist, ana. Kay after doctoral, unsa pa man, nurse, di man po mag-nurse. So, scientist na yun na. Ang last, elder. Kanang ma-elder na. So, muna graduation na to. Atong i-honor pohon, maloy ang Ginoo. Ug usab naay aduna importante ni paminaw mga bata, Operation Tuli. Karong June 28, gikan sa alas 8 sa buntag hangtod alas 12, sunod Biyernes dinhi sa atong basement or sa mezzanine. So gituyo ni usa ka programa sa simbahan pinaagi sa United Churchmen sa ila nang ginahimo for 2 years. Nahimo na nila kada tuig na ni. So dinhi ang una karong June 28 nga mga bata nagbakasyon maka-apil yod. Ug sa July 6 ini himuon dito sa Jollyville Subdivision sa Tigato. Ang host ni ini ang Kanyas family. Ang atong member diri gisimba og alas 10 kay ang iyang anak mao man ang SK chairman sa Tigato, Barangay Tigato. So in coordination ni sa
opisina sa SK. So ato ning tamdan og i-announce sa tanan natong kaila diri sa barangay og ilabi na sa atong gi-adapod nga barangay sa barangay 25-C. Tama ba na, Ma'am Huryo? 25-C ka ng inyong barangay ni Kapitan Jupiter. Doon na nagpalista din ni mga bata. Dinhi at 24C. 24C o kaning atong barangay 3A. So atong ibalita. Ang atong pagkampanya alang sa Bag to School program sa simbahan pinaagi sa Christian Young Adults Fellowship. Ang bag magkantidad og 500 pesos para sa usa ka bata, apil ang school supplies o uban pang gamit. Atong target nga area sa Malita nga mga kasimbahanan didto. Bot kitang makakatampo palihog og duol sa opisina or sa atong mga siyaf or sa pastor aron malista. O kaha di ta gusto magpalista pero dunay envelope nga gisukip karon nga buntag. Makatabang kita niini nga mga kabataan na didto sa Malita, labi na sa mga kabataan sa Ikulon, Mailoan o Little Baguio. Na labihan jud ka lagyo nga mga lugar. Na ay gusto mo tabang dili 500 pwede ta dinhi. O kaha dagko gusto ta di magpaila pwede ra jud nga makatampo kita. Ang atong target nga mapalit kini sa katapusang semana sa July para ma-deliver na to sa katapusang Sabado pohon. Sa di pa magklase sa unang Lunes, katapusang Lunes sa Hulyo. Kana ang atong mga paningkamot. Niaging Bernes gihimo ang retreat sa mga kabatanunan sa youth choir. Salamat sa suporta sa mga ginikanan ug sa atong host dito labi na sa pamilya Nunez, ni Mark and Ruth sa ilahang dapit sa Orange Grove. Gipagpangulo sa atong Director Enrico Agana. Usab karon nga adlaw ang culmination sa Sadya, Mindanao, ang panagtigom sa Silliman University Alumni Association tibuok Pilipinas og dinhi gihimo nagtapos karon adlaw apil sila simba unya sa alas 10 ug dunay special nga memorial service memory sa ilang mga kauban nga niuna ug atong i-welcome sila unya. In fact, ang uban kadaghanan na diri na accommodate diri sa atong Shalom Center. Salamat sa malinawon o makahuluganon, malipayon nga mga lakaw. Apil ang lagyo nga lakaw. Igo-igo jud nga lakaw tong gahapon dito sila sa Buda. So, dalaygon ang Ginoo sa kaayo sa Dios. Atong pasalamat alang sa flower offerings sa pamilya, gikan sa pamilya Pangilinan, alang sa bautismo sa ilang bata, si Natalie, karong alas 10 sa buntag. Ug usab sa paghinomdom sa first year death anniversary ni Evelyn A. Ladaw. Yeah? Evangeline A. Ladaw. Pamilya Ladaw, itong gihinumduman, salamat sa pag-offer in remembrance sa ilang membro sa pamilya. Karon usab nga buntag hapon o alauna ang meeting sa CWA alang sa pagpahigayon sa mga padayon nga mga buluhaton diha sa atong Ginoo. Gusab karong simanaha ang padayon nga regular nga ikatulong semana sa equipping classes in Diploma in Biblical Studies sugod ugma hangtod sa Webes. Kanang schedule sa Christian Foundation alas 8:30
sa buntag hangtod alas 3 ug ang evening classes sa Christian Foundation Counseling alas 6 sa hapon hangtod sa alas 9. So atong i-expect katong mga naga-klase nga balik tag-klase sugod ugma kauban sa mga magtutudlo nga naa pohon. Atong padayon nga kampanya, pag-ampo alang sa Para Lang Pag-asa, ongoing ang enrollment na summer class karon, hinaot nga makadasig kita sa ubang kabataan o sa ubang mga bata nga atong mga silingan diri sa palibot sa pagpa-enroll diri sa atong eskwelahan. Salamat usab sa mga volunteers nga naghimo sa Duday alang sa Wow God Ministry o dito usab sa Los Amigos Mission Point, gihimo ang 4 ka adlaw nga camp kauban ni Pastor Gina, kauban sa mga batanon gikan sa Kalinan Riverside sa Bible Storying Immersion ug ang commissioning gihimo niadtong June 14. I-appeal nato sa mga pag-ampo ang mga kaigsuonan nga nalista diri sa atong chime bells alang sa special prayer for healing, grace, and mercy. Aron nga ang Ginoo kaluyan in town sila alang sa kayuhan sa ilang mga panglawas. Happy birthday and happy wedding anniversary sa tanang magsaulog sa ilang birthday karong adlaw og simanaha. Doon na ba kaninyo dinhi nga mag-birthday? Apil nato diri mention si Mr. ba ni or ang junior ni? Federico Facura Jr. Ang papa ba ni? Papa na. Si Kuya Engineer. Yes, naluya po ni siya sa lawas o ato ding padayon sa pag-ampo sa kalig-on sa Ginoo. Happy birthday kang Elder Norma sa Paula, Bossy member Hazel Victoriano, Dr. Rizal, ang member sa choir si Ma'am Wilma Sulit, na ba siya? Ma'am Wilma? Wala pa. Ato na lang isulit unya ang pag-greet pag maabot na dyan siya. Or appeal ba siya karon or basig sa sunod? O sa tanan nga magsaulog sa birthday and wedding anniversary, palihog sa pagtindog alang sa atong pag-awit sa birthday song. Once again has come your birthday. Once again the time is here. What a loving gift from Jesus. He has given you one more year. Happy time, your birthday. Happy time this year. What a loving gift from Jesus. He has given you one more year. Sweeter as the years go by, sweeter as the years go by. Richer, fuller, deeper, Jesus' love is sweeter, sweeter as the years go by. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo sa mga pagsaulog, espesyal nga pagsaulog karon nga adlaw ug simanaha sa kadasig ug kaayo kalig-on sa Dios. Mag-andam kita sa padayon nga atong pagduol sa presensya sa atong Ginoo. Pasalamat
sa pagtindog. Sa atong tawag sa pagsimba. Atong basahon sa puli-puli. Ginoo og labing halangdong Dios, maayo gayud ang paghatag og mga pagpasalamat ug mga pag-awit ug mga pagdayeg kanimo. Maayo gayud ang pagsilong sa imong gugma ug pagkamatinunan adlaw ug gabi nga duugan sa mga instrumento nga may mga peras. Kay gilipay mo ako, Ginoo, pinaagi sa imong katingalahang mga buhat. Tungod sa imong gipanghimo, nagaawit ako sa kalipay. Ang mga namatawang magpapangas sama sa mga palma, o muligon sila sama sa mga kahoy sedro sa Lebanon. Daw mga kahoy sila nga gitanom diha sa templo sa Ginoo nga atong Dios, nga mulambo og mamunga gihapon bisan og tigulang na, ug magpabilin sa gihapon ang iyang kalinhaw ug kalig-on. Nagapakita lang kini nga matarong ang Ginoo ang atong salitanan nga bato. Wala kayo'y kasaway diha kaniya. Magampo ta. Langit nung Amahan nga naa sa mga langit, sa ngalan ni Jesus, miduol kami sa imong presensya karon. Balaan ug dalaygon imong ngalan. Takus ka sa among pagsimba ug pagpasalamat. Salamat sa adlaw nga gisaulog namo ang adlaw sa mga amahan. Salamat sa adlaw tigpahulay nga among nadawat gikan kanimo. Ikaw among pahulayanan. Sa among pagsimba karon, among gipangayo imong presensya nga makig-uban kanamo ug makig-istorya kanamo sa pinasahi. Tudloi kami kay ikaw man among magtutudlo. Among giampo imong pagdihog sa among mga pastor ug labi na sa imong mensahero karong adlaw. Gamita ug gamhi siya pinaagi sa balaang espiritu. Among sublion pagampo ang giya sa pagampo nga gitudlo mo kanamo. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot kanamo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlaw. Ug pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa mga panulay, inunua luwasa kami sa dautan, kay imo man ang gingharian,
ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Apan si Kristo namatay alang kanato bisan sa mga makasasala kita. Sa ingon niini nga pamaagi gipakita sa Dios ang iyang paghigugma kanato. Tungod sa dakong gugma sa Dios, makahimo kita sa pagtuo kaniya diha sa pagsugid sa atong mga sala ug pagpangayo sa kapasayloan. Busa, dili kita magpanuko sa pagduol sa trono sa maluluyon nga Dios, aron madawat nato ang kaluoy ug tabang sa oras sa atong panginahanglan. Dili mahitabo nga dili nato madawat ang atong gilaoman tungod kay pinaagi sa Espiritu Santo nga gipadala kanato. Nasayra nato nga gihigugma kita sa Dios. Diha sa iyang dakong gugma pinaagi ni Hesukristo, gipasaylo ug gihinluan na kita sa Dios. Holy Spirit, rain down, rain down. Oh, Comforter and friend, how we need your touch again. Holy Spirit, rain down, rain down. Let your power fall, let your voice be heard. Come and change our hearts as we stand on your word. Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down,
as we stand on your word, Holy Spirit, rain down. No eye has seen, no ear has heard, no mind can know what God has in store. So open up heaven, open it wide over your church and over our lives. Holy Spirit, rain down, rain down. Let your power fall, let your voice be heard. Come and change our hearts as we stand on your word, Holy Spirit, rain down. Maayong buntag sa tanan. Good morning. Yes, we praise and give thanks to our God, meaning maanindot nga kabuntagon, ug diha sa atong pagpakigduyog sa tibuok kalibutan, sa pagsaulog sa Domingo sa mga amahan, niining tungura ato ang hangyo ang mga amahan nga ania karon dinhi sa pagtundog to come forward as we pay our tribute sa mga amahan. Kano sa man ang testimony? Yada yun ang token. Pero mo ra na iya ha. Okay. Sige, ang kadtong mga amahan nga ni adiri karon atong gihangyo sa pagbuol sa atubangan kay talagsaon ra baya ni. No? Oo. So samtang magaduol ang atong mga amahan nga ania karon dinhi aduna usa ka anak. No, so ang mga amahan karon actually wala mo'y trabaho. So tindog ra gyud mo dinha. No, kay ang nagpahigayon sa tribute usa ka inahan ug ang mohatag pod og testimony usa-usab ka anak. No? Sige ato karong paminawon ang testimony sa usa ka anak. Mayong buntag sa atong mga kinahigugmang amahan ug ang atoang mga haligi sa tahanan ug sa kongregasyon. Atoang mga amahan, isa sa mga importanteng tao na nagahulma sa atong mga kinabuhi o nga atoang tigiya sa atong dalan nga agian sa atong kinabuhi. Karon ato silang tagaan og pagpasidungog sa ilang mga sakripisyo na ilang gihatag sa matag usa ka nato. Sa oras sa pagtrabaho, oras sa pagpalangga sa isig pamilya na ilang ginaatiman. Salamat sa inyong mga sakripisyo na gihimo alang sa maayong pagkinabuhi nga inyong ginahandom kanamo. Salamat sa pagkamaayo na bana sa inyong mga asawa, maayong amahan ug maayong ehemplo sa komunidad ug sa inyong mga anak. Ang inyong gugma ug sakripisyo ang naghulma kanamo sa unsa kami karon. Unta pagihan kamo sa atoang amahan na anaa sa langit padulong sa maayong panginabuhi ug sa kusog sa pangadlaw-adlaw na mga pagsulay. Mayong adlaw sa mga amahan kaninyo. Happy Father's Day pa o Happy Father's Day to all fathers out there. Okay, daghang salamat usa ka to ka tribute sa mga amahan ug dining tungura aduna usad kitay mga token nga atong ipanghatag sa mga amahan samtang awiton usab kadtong song nga gi-compose ni Pastor June, Live a Life Like You. So samtang manimati ta, maminaw ta sa mao nga awit, aduna usay itunol sa atong mga amahan uban sa pag-reflect usab ninyo sa mao nga kanta.
Huwag ipa-deliver na siguro ato ang token. Wala pa man naabot. Sige, pero ayaw kabalaka. Moabot ra gyud to in God's time. Sige, so diha sa atong pagsaulog sa Domingo sa mga amahan, muduol kita sa ato ang buhi nga Dios alang sa atong mga pag-ampo. Mag-ampo kita. Dalaygon ikaw, O Dios, nga among amahan. Nining kahigayunan nga imong gihatag kanamo sa pagsaulog sa Domingo alang sa mga amahan. Nasayod kaming Ginoo nga sa matag adlaw ug sa matag gutlo sa among mga kinabuhi. Amo gayud sila nga pahalipayan. Apan nining mao nga adlaw among gigahin nga usa ka special day para sa mga amahan. Anyang mga amahan nining imuhang iglesia o Dios, nagabarog sa imong atubangan ug bisan pa man niadtong mga amahan nga wala makahimo sa pagpakiguban kanamo sa pagsimba kanimo. Sa mga amahan nga nakiguban namo sa pagsimba pinaagi sa online. Amo silang gihalad nganha kanimo Ginoo. Ikaw padayon nga magapanalangin kanila. Padayon nga hatag sa imuhang kusog, sa imuhang kaalam, diha sa ilaha usab nga pagpadayon sa pagdumala ug paggiya sa ilahang kinatibuk-an nga panimalay. Nasayod kami o Dios nga walay hingpit ug perfecto nga amahan. Apan ikaw ang magahulip niini diha ug pinaagi sa ilahang lig-on nga pagtuo nganha kanimo. Sa mga kahuyang niining mga amahan nga ania karon o Dios, nasayod kami nga ikaw giya kanila, magahatag kanila og kusog. Ipadayon mo unta Ginoo ang pagbubo sa imuhang gugma ngadto kanila og sa banay nga ilahang girepresentahan. Nasayod kami o Dios nga takos ka sa among mga pagdaig. Niini usab nga gutlo Ginoo nagaduol kami diha sa imong balaang presensya. Dala namo ang tagsa-tagsa namo ka mga kahangawa, mga kalipay, mga kasakit ingon nga imuhang anak ug ingon nga imong iglesia. Nagaduyog kami Ginoo sa among mga kaigsuunan nga nagasaulog sa ilang adlaw na tawhan. Ug bisan pa man ni adtong nagasaulog sa nagkalain-lain nga mga anniversaries ug nagkalain-lain nga mga kadaugan. Diha sa mong pagpasalamat kanimo sa gasa sa kinabuhi. Itugot nga padayon ikaw nga lakaw kanila, padayon ikaw nga giya kanila diha sa ila usab nga nagkalain-lain nga mga battles in life. Diha sa among pagduyog sa ilahang kasaulugan o Dios, itugot nga padayon sila nga magahupot sa ilahang pagtuo, padayon nga magaila nga ang tanan dagagikan gayud nganha kanimo. Tungod niini Ginoo, padayon usab kami nga nagaduol diha sa imong balaang presensya. Ilabi na sa pagdala usab namo sa mga kaigsuunan namo nga anaa karon sa nagkalain-lain nga balatian. Sa imong mga anak o Dios nga anaa karon sa tambalanan, sama ni Bishop Tante Claro, Bishop Melzar Labuntog, Reverend LD Manongas, ug ni Edwin Espinosa o Dios. Ug bisan pa man ni adtong imong mga katawhan o mga anak nga wala namo mahibalo nga anaa karon sa pag-antos sa sakit. Ug ilabi na ni adtong mga pangalan nga nausab sa among mga prayer requests. Itugot o Dios nga ikaw magatapion sa imuhang balaanong mga kamot. Ug magapasiguli kanila diha sa kabaskog sa ilahang panglawas aron sa ingon magapadayon sila sa ilahang pag-ila ug pagpangalagad nganha kanimo. Amo usab nga giampo Ginoo ang mga banay ug panimalay nga padayon karon nga nagbangutan tungod sa pagtaliwan sa usa ka minahal sa kinabuhi. Itugot o Dios nga ang imuhang peace and comfort maunta ang magapasalig kanila
nga anaa ikaw nagapakiguban kanila. Sa nagkalain-lain nga banay ug panimalay nga girepresentahan ining imong katawhan nga aniya karon, among gidala diha sa imong balaang presensya. We also pray for your church, Ginoo. Ilabi na niining mao nga iglesia ug uban nga mga kaiglesiyahan sa conference ug even sa whole UCCP and the Church Universal. We lay before you, O God, sa nagkalain-lain nga mga ministries ug program nga imuhang gisalig ug gitahas ilabyan nining mao nga iglesia to continue to carry out your mission. Dili lamang nining mao nga katilingban but labaw sa tanan sa tibuok kalibutan. Nag-aampo kami, Ginoo, sa pagpanalangin ug dugang kusog ug kalig-on ilabi na sa nagkalain-lain nga mga volunteers nga mao'y nagpahigayon o Dios nga matuman ang imong buluhaton. Daghang mga programa, Ginoo, nga gilatid ilabi na niining mao nga iglesia. Daghang mga ministries itugot, Ginoo, nga ikaw padayon nga magadasig kanamo taliwala sa nagkalain-lain nga mga hagit uban sa imuhang pagsangkap sa mga gikinahanglan, dili lamang sa mga resources kundi labaw sa tanan sa mga katawhan nga mubuhat niini. Sayod kami, Ginoo, nga daghan ang buluhaton nga imong gisangon nga rikanamo apan gamay lamang ang imong magbubuhat. Busa nagaampo kami nga ikaw magapadala, magadasig ug magahagit nga unta aduna usay mga katawhan nga mutubag alang sa mao nga mga buluhaton. O Dios, padayon kami nga nagaampo nga kanimo sa katilingban din ania kami nahisakop sa amuang nasod ug sa tibuok kalibutan. Ilabi na nga padayon kini nga gihulga diha sa nagkalain-lain nga mga hagit. And we continue to pray for peace, O Lord. Kung nagalaom kami nga ikaw ingon nga prinsipe sa kalinaw, maugayod ang magahatag kanamo niini. Ginoo, daghang mga butang nga gusto namong isangat o itugyan nga nha kanimo. Apan nasayod kami nga bisan wala pa namo kini malitok, imo na kining nasayran sulod sa among mga kasing-kasing. Busa amo kining gi-lay down nga nha kanimo, O Dios, uban sa dakong pagtuo ug pagsalig nga ikaw nagapanimati kanamo ug ikaw magatubag sa among mga pag-ampo. Kini amo ang ampo nga naha kanimo ug gisalig gilauman nga among madawat pinaagi sa ngalan sa among Ginoong Hesukristo. Amen. Salamat ang Diyos sa pag-ampong gitubag sa unos na sinabi sa tanang gihatag mo sa kasakit o kasadya sa naabot na ang ato ang mga token og ato sigurong paatubangon ang atong mga amahan sa atong kongregasyon uban sa ato ang pagduyog kanila pinaagi sa pinakasipa nato nga palakpak. Og daghang salamat og once again happy Father's Day sa tanan nga mga amahan. Og bisan pa man ni adtong mga inahan nga nahimong amahan. Once again, happy Father's Day sa tanan nga mga amahan. Daghang salamat.
atong iawhag ang kongregasyon sa pakigduyog sa pagtindog samtang basahon nato ang atong tukuranan sa pagpamalandong ikutlo gikan sa Ebanghelyo ni Jesus sumalat ni Juan kapitulo 16 versikulo 12 ngadto sa 15 ug sa sulat ni Pablo unang sulat ni Pablo sa Korinto kapitulo 2 versikulo 16 versikulo 6 ngadto 16. Quite long pero atong tubag-tubagan sa pagbasa. Dagan pa unta kaayo ako isulti kaninyo apan karon dili pa kamo makatugkad niini. Dili siya magsulti sa iyang kaugalingong pagbuot kundi sultihan kamo niya sa iyang nadungog ingon man ang mga butang umalabot. Ang tanan nga iya samahan ako busa mingon ako nga dawaton sa Espiritu ang akong ihatag kaniya ug isugilon niya kini kaninyo. Hinuon ang kaalam nga akong itudlo mao ang tinagong kaalam sa Dios nga iyang gililong sa tao apan gipili niya alang sa atong himaya bisan sa wala pa himua ang kalibutan. Hinuon sumala sa gingon sa kasulatan ang wala makita og madungog og ang wala gayod palandunga sa tao mao ang giandam sa Dios ni adtong nahigugma kaniya. Walay laing nasayod may tungod sa una-una sa usa ka tawo gawas sa iyang kaugalingong espiritu. Ingon nga ang espiritu sa Dios lamang ang nasayod may tungod sa Dios. Busa sa atong pagsaysay sa espirituhanon nga mga kamatuuran alang ni adtong nakabaton sa Espiritu sa Dios, wala kita magtudlo ginamit ang pulong sa kaalam sa tao, kundili ang mga pulong nga gitudlo sa Espiritu sa Dios. Ang taong espirituhanon makatugkad sa bilis sa tanang butang apan walay makabukom hukom kaniya. Kitang tanan sumala sa gisulti sa kasulatan kinsay mahibalo sa una-una sa Ginoo kinsay makatambag kaniya apan dinatapos ang pagbasa sa pulong sa Dios. Siya padayon nga magapanalangin kanato samtang kita mamalandong gikan niini. Manglingkod kita.
langit nun, unsaon paglito, nigrilang mo sa grasya mong dilitugman, makasasalang na, lagi pasaylo na, kay malilibay ka. Aniya na siya, ang maglilipay ta, nag-isaad-saad, mahal nga langit nun, isang yaw sa tanan, nganian na karon, ang maglilipay ka. Isang yaw sa tanan, nganian na karon, ang maglilipay ka. Ani ana ang maglilipay ta. Salamat sa mensahe sa awit sa atong mga way paglubad nga bulawanon. Mo'y naghatag ka nato nga maandam ang atong pagpamalandong o sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Maayong buntag sa tanan. Happy Father's Day para sa mga tatay, papa, daddy. Ganina na ako'y nindot nga nasugatan nga greetings. Palo. Unsa? Bago na ba? Palo. Papa Lolo. Oo. Papa Lolo. Ang call ba katong talo? Tatay Lolo. Kulbaan ko anak. So mga greetings para sa mga nagpakaamahan. Nahimong uncle o lolo o uban pang mga papel sa atong banay. Dunay akong i-share kadali samtang mag-meeting mi sa pastoral team. Pastor Jay, akong i-share ha. Karon pa ko na ng head niya. Dili ni siya tigsuot og anteojos, reading glasses. Nahanad ra nga katnang makabasa ra ba. Pero pwede pod nga denial. Di lang yun siya musuot. Na mga panahon nga di nagyod niya mabasa tungod siguro sa kagagmay. Suot niya itong iyang reading glass. Singon niya nga, o kumusta? Mas klaro? Ang reading glasses rin eh. Maklaro na hinoon. Last week, naibag-o sa among team, nagsuot na po sa iyang anteojos. So, nagsuot na malika ng imong glasses. Reading glasses po na, dili, pastor, progressive. O na yung mga bagong termino, no? Progressive na siya. Reading glasses at the same time para sa pagtanaw sa layo. So how do you feel? Well, I feel good nga mas makita na nako ang detalye sa kabuhatan, sa kinayahan, sa tao. Iyon siya. Nga, karon nga nakakita na kas detalye. How do you appreciate life with your new lens? Well, it is better. Mas nindot nga makakita na kos detalye. Among gikomedyahan. Unya, klaro na gyud siya. Makakita na gyud kas iya. Klaro naman dugay ra pastor. Kami, Pastor Jay, di na kinahanglan pa kang glasses na mo klaro na pod ang mga linya. Kay makita na ang dili lang kaanyag sa among kapikas apil ng mga linya. Linya. In other words, nga nung ako ning gi-share tungod kay kita na mga panahon nga kinahanglan nato ang lente aron mas maklaro. Na komedya
Inuon bulanon man ang kasagaran madunggan nato nini alisdan nato karakter Surigao nun. Para di masukong bulanon sa ako. Ngadto ko og Dinagat Island tumiaging simana sakay mi og lancha. Naamay mga magtan-aw og unsay ngalan ana? Teleskop. Dadalag teleskopyo ning taga-lancha. Na nakasakay nga baguhan ug naapoy nagpalarga nga first timer. Pag aksyon naglarga sa lancha ingon ning diya sa bye-bye. Pare. Bye-bye. Adol pa man. Yan putong akong kauban sa lancha. Pare. Bon voyage. Ang Dios maguban kanimo. Pag layo-layo na sa lancha, singgit tong dito sa lancha. Siya, pare! Bye-bye! Yung putong dito sa pikas, sa pier, bye pare! Di naman nahalos na mo madungog kay ang lancha nga tingog o ang kalayo. Kininiya sa lancha, singgit yun sa tamang ginhawas kakusog. Gisamukan ang taga-lancha, gihatagan siya og teleskopyo. Nung pagtanaw nimo sa iya unya mo singgit ang pagkagbabay gamitan ni nung. So gamit niyang teleskopyo, klaro naman ang iyang pare, duol pagikaay kaya na diya tungod, ingon siya pare, papay pare, donggan ko niyo pare, papay pare. Ako lang gipulihag sa Surigao nun, hindi masuko ng Bulanon, pero sa biyahe, ingana po mo babay ta. Pero mausab ang atong tingog kung ang atong pagtanaw duol. Di man ta mo singgit og ang atong pagtanaw kay istorya duol. Pero kinahanglan nato emphasize tungod kay layo. Karon gipagamit og teleskopyo mas duol. So busa iya na lang yung gihonghong. Dunay akong pwedeng isulti ang mga dunggan makadungog. Pwede ang kasing-kasing dili. Diba? Ang Dios ra ang pwede nga makikistorya sa atong mga kasing-kasing. Ang atong dunggan nakadungog, atong kasing-kasing labi na makadungog pod og siya ang makikistorya kanato. Gitawag na siya og kinini ang supernatural revelation. Ang Espiritu sa Dios nagapakigdugtong kanato pinaagi sa supernatural revelation. Dili ang kinahanglan pang isinggit ni Lord. Iya lang ipahayag og ikaw makadungog. Pinaagi sa Espiritu sa Dios nga naapod sa atong kasing-kasing. Magapo ta. Padungga kami Ginoo sa buot nimong ay-say kanamo. Ning hamubo nga panahon aron magamit namo sa pagtunhay dinhi sa kalibutan. Amen. Atong hatagan og pagtandi unsay kalainan kining supernatural revelation o kining spiritual illumination. Daghan atong madunggan Illuminati. Unsa man na pastor, Illuminati na ta? Well, dili ko maghisgot may tungod sa Illuminati, pero maghisgot ko may tungod sa supernatural revelation and kining spiritual illumination. Unsa may kalainan niini? Tanaw nato sa atong slide, makita nato ang supernatural revelation is something that God has revealed to you. It's God's truth nga gi-reveal, gipahayag, gipadayag nganha kanimo. We have nothing to do with it. We receive it by God's Spirit. He reveals the truth. Pero kadtong spiritual illumination is God giving man the ability to comprehend, to understand, and apply the revelation that God gave. So, kining duha puro mga activity nga iya sa Dios nga may kalambigitan sa Espiritu sa Dios nga nimpuyo sa atong kinabuhi. The day we accepted the Lord Jesus Christ and declared, Lord, I believe in your Son. I want you to stay with me. And the Holy Spirit comes to you. Mupuyo kanato.
Na anang Holy Spirit impuyo kanato, gideklarar kita nga iyang anak, gimarkahan kita nga iyang linuwas, dili lang ni ana mahitabo kundi ang Dios sa iyang pagpahayag sa iyang kaugalingon through His Holy Spirit. It's the Spirit in us who has a business to understand and comprehend. And therefore, ang kanang supernatural revelation di man na sayon sabton, ang iyang Holy Spirit nga niya nagpuyo, may mahatag ka natog ilumina. Mahatag ka nato og kaalam. Mutudlo ka nato. Munang malibog kita siguro mga igsoon, kadaghanan natog Sunday school, tuon-tuon, memorize ang bersikulo, munya-mingon, tas tumoy, ligo kasabot ito nga bersikulo, Pastor. Spiritual illumination happens in human life with the Holy Spirit who dwells and the Holy Spirit of God talking, communicating in us. Gets? Beautiful. Subusa, ang gapanghitabo, last Sunday, gisgutan ta nga, diha na'y indwelling. Yung puyo na sa ato. The day we accepted the Lord. The day we confessed. Unya, wala lang siya mapuyo. Feeling. Gipuno ta. So, naikanta nga, puna ako o Diyos. No? Gipuya na ka, punon pa yun. Ayaw na ninyo hubara sa Tagalog nga kanta. Kay ang lang Tagalog, puspusi. Sakto ba ng Leo? Puspusin day, puspusin. So, only the Spirit in us that makes us unique creature. Ang iro walay Holy Spirit. Ang iring walay Holy Spirit. Any creature that God created walay Holy Spirit. Na sila'y lawas, na sila'y kalag. Only human being gifted with the Holy Spirit, and not all. We have to be clear with this. Dili tanan nakabaton sa balaang espiritu. Ang Biblia, klaro, sa giingon sa Biblia, nga kadtulang nagtuo kang Kristo ang gikonsaran sa Holy Spirit. Kadtulang gituo o nagdeklarar kang Kristo ang gibutangan sa marka sa Holy Spirit. That until the day of redemption, we are assured of our life in the Lord. Kaya ang atong timaan, ang atong marka, ang atong garantiya, ang Holy Spirit na may kunsad kanimo, aron ikaw mailhan anak sa Dios. So, diha sa 1 Corinto kapitulo 2 versikulo 11, English nga version ingon, for whom among men knows the thoughts of a man except the spirit of the man which is in him? Even so, the thoughts of God no one knows except the Spirit of God. Diba, sa tinuod lang, ako sa akong kagalingon, kinsa may nakailas ako, katong naa sa ako, katong nagpuyo sa ako, ang Holy Spirit. Siya ang labaw nga nakaila, wa ko'y malilong sa iya. Bisan sa Dios, kinsa may nakaila kanato, sa Dios nga langkob nga pagkaila. Wala. Only His Spirit knows Him best. Sa pagkunsad sa balaang Espiritu nga ni kanato, walay malilong sa Espiritu nga ni kanato. Mas naapay malilong sa imong mga anak, sa imong kapikas, sa imong higala, kadili man tanan atong gitugan. Pero ang Holy Spirit wala kay matago. So busa siya nga niya kanato nahibalos tanan. Way matago nga kaniya. Kita pod og dili ang atong isikataw mosulti mahitungod sa iyang kinabuhi, di ta kahibalo. Ang atong mahibaw-an mangagpas rata. Pangagpas lang mahitungod kang ati Eli. Uy, murag bugat ang imong aura ate. Kumusta man? Adi day bugat kining Ismail. Nindot imong aura karon ate. Kumusta man? Di ba? Naayusahay, mangagpas ta. Pero dili na accurate. Tungod kay siyara ang nahibalo sa dagan sa iyang kinabuhi. Kinahanglan tang mahibalo.
sa uban. Pinaagi sa ilang pag-asoy, pagsulti, pag-share sa ilang una-una o gibati mahitungod sa ilang kaugalingon. Sa Isaiah Kapitulo 55, versikulo 8 in ASB, niyon sa English version, "For my thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways, declares the Lord." Samot na. Iyang nahuna, dili parehas itong nahuna. Ang iyang paagi, dili parehas sa atong paagi. Hingsamot nga di kita kaila. Nga ni padayon diha sa Isaiah, "For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts." Nan kung mauna siya, maglisod kita sa pagduol, kay layo kay siya, balaan kay siya, walay dili balaan nga mutunhay at tubangan niya, busa dili posible sa tao nga pwedeng sa iyang effort makailas siya. So what God did, He came down, sent His Son, live with human being, live like human being, in full humanity, with full humility. He left heaven and glory, came down. When He died, offering Himself, re-reconcile people, ninglakaw siya, ningon siya, sa wala pa siya makalakaw, akong ipadala ang akong spirito, ang inyong helper, mo ng kanta, salamat kay naana. Niabot na ang atong maglilipay. Siya ang magtabang nato, nga masabtan nato kining divine revelation. Masabtan nato, o magtudlo ka nato sa kaalam. Busa man, pag-anhi niya, nagsakripisos kinabuhi, balik sa dito sa iyang himaya, gipadalang balang spirito, aron kumplituhon ang proseso. Dili mahimo sa tao, gihimo sa Dios. And so, now we have an opportunity to know God, learn about Him with the help of the Holy Spirit who dwells to those who believe, to those who confessed, to those who accepted the Lord Jesus Christ. Nagsuon, pananglitan sa mag-asawa, kanang uyab pa sila, nang uyab pa. Ang nailhan sa lalaki, subay ra sa iyang huna-huna, perception. Wapagid sa kaila sa tudo, taman sa ginhawa, may tungod sa iyang ipanguyab. Di ba? O yango-yango siya tipas, tinuod yun na. Sinong Leo, yango-yango po siya, tinuod yun na, pastor. Akong isulti sa imo ang tanan, unya na. Ang babae po, ang iyang makita o ang lihok sa lalaki, mauray ang nibawaan. Wa siya kaila. Nya kibuutan kayong lalaki, hatag og chocolate, hatag og bulak, may mga notes sa una, wa pa may mga cellphone daw sa una, no? Notes, love notes, nya dili ma tayangan ang adlaw nga naagi love notes. Sa nakaila na, nagnilabnutay na. Kay naila na si kinsa ang nanguyab o ang gipanguyab. Di ba? Samara nga ang Holy Spirit, so wala mo kunsad sa imo, wa gitay ka man kaaga ng ato ra naibaw-an na Dios, period. Atong naibaw-an ay Creator more than us, period. We do not even appreciate who and what He did for you, for me. But when we accepted the Holy Spirit, He came. Sama nga ang asawa, gipangasawa, o gipuy-an sa pag-uban nila o kinabuhi. He knew a lot of things. She discovered a lot of things. And therefore, with that, they learned to know each other more. Amen? Ingana po ang Holy Spirit. That's why God sent His Holy Spirit to dwell. And He did not dwell. He is filling us continuously para kita makaila sa atong buhi nga Dios. Daghan ang mga professor sa eskwelahan mo ingon, nagsulat na kog daghan kaayong mga libro, sulat na kog daghan nga mga papel,
nagbasa na kog daghan nga mga sinulat, naabot na nako ang daghang degree, 90 degrees, 70 degrees, ubang pang mga degree. Magbasa kog Biblia, pastor, tabangi ko kay di ko kasabot. Bisan nga ni kami usahay sa seminaryo, di po may kasabot. Unless we ask, Lord, your Holy Spirit is here. Help us understand. Illumine to us. So we understand what you want us to hear from you. And therefore, kini Holy Spirit ni naghatag kanatog capacity to understand His revelation, gives us also the understanding how we'll use it for life. Apan mga igsuon, dunay tulo ka punto nga atong mapupo pag uli nato atong mabalon pohon. Una, do not expect the world to honor you if you have the spiritual illumination. Nga naman, kita kung puno ta sa Espiritu sa Dios, ang kalibutan di kasabot nato. Ang kalibutan di ka-appreciate nato. Kung sa gingon ni Jesus, Juan 15, 18-25, ako lang putol-putol ang pagkutlo ni ini, na sa English version available sa atong screen. If the world hates you, keep in mind that it hated me first. Yan si Jesus. If you belong to the world, it would love you as its own. O, diba? Kaya nang bilong man ka sa kalibutan, then the world loves you as part of the world. But, yun si Jesus, as it is, you do not belong to the world. I have chosen you out of the world. That is the reason why the world hates you. For they do not know the one who sent me. So 25, they hated me without any reason at all. So now we understand why the world hates us. When we approach them and share the gospel, maglikay-likay. Mayon radayon usahay, nya magtanaw-tanawan ang imong pinutos, kay katong pinutos ang giapas. But nevertheless, share the gospel. Let the Holy Spirit work. Because eventually, as samtang nag-share ka sa gospel, maminaw sila, ang Holy Spirit mulihok nga to sa iya. You do not know how the world will listen. We cannot underestimate how the Holy Spirit works. Just share the gospel. Then you will be amazed witnessing someone who do not believe, do not understand, someone who do not even appreciate, na minaw, taod-taod, naghilak na kay mudawat sa Ginoo. Diba? Dili nila masabtan. Ikaw po naglibog nganong ingani ang response. But the Bible tells us it's because Jesus loves the world, but the world hated Jesus. And God chose you, and that's the reason why the world hates you. Dini sa simbahan, na atong mga barugan nga mga issues, daghan ang dili makasabot. Magisgot tag perjury, daghan ang dili makasabot. Di po lamang mo accuse. Magisgot kita sa mga hukos-pukos, daghan ang dili makasabot mo tabon ni ini. Pero sa tinuray mga igsuon, I think it's still the same reason, because they hate Jesus and they do not accept the truth. So godly wisdom is contrary to worldly wisdom. If what you are seeking, masikat ka sa kalibutan, mailhan ka sa kalibutan, siguro mas maayo mo apil ka sa politika o mo apil ka sa celebrity world, mo apil ka sa American Idol. Dito ang dalan padulong sa pagsikat o mailhan ka o mukita ka. Nga kung papa sa wala pa siya namatay, kay politiko man, ingon siya dong,
Kinsay musunod sa akong agi, gusto na ko ikaw, di ayaw na lang. Kaya di sila kasabot na ko, di po ko kasabot nila. Magtapok dito di, pabangkahon ko og 3-in-1. Abi na kog kape. Magsagol di ay ng tanduay, beer o coke. Mauday na 3-in-1. Ila dito, unya kay politiko ang kinabuhi, mapugos kog sponsor. Di may magsabot anak di. Ayaw na lang. Ikaw na lang. Anyway, wa man nag-ingon nga di pod, no? Ang punto, dili magtagbo gyud ang kalibutan ug ang iya sa Dios. So, dinhi sa ato sahay, people will ask, are you saying, Pastor, that Jesus is the only way? Kadungog mo, anak? Well, the Buddhist, the Confucianist, who doesn't believe in Jesus, definitely, according to the Bible, will not get salvation and will go to hell. Pareho ras yung CCP, who does not believe in Jesus, will also go to hell. Kung nato, ang difference, you do not have the Holy Spirit. How to have the Holy Spirit? Believe in Jesus. Confess that you believe in Him. That's the only way towards God. Kay kung mahimo nga atong dalan padulong dito sa pagsikat o salapi o uban pa, murag doon na tayo problema sa paglahutay, we may have difficulty with the real Christian and the one who is struggling to become a Christian. Second, don't think you have to know all about God in order to know Him. Amen? Ang ato manggong paningkamot, nga mailhan yun na to, gusto na to, gakson ang tanang impormasyon mahitungod sa Dios. Aron niya perfect na to ang pagbuhat sa iyang gusto o sa iyang kabubuton. Pero sa tinuoray, first day of your salvation, you already said, now I know God. O, di ba? Dili kompleto. Dili langkob. But that day, immediately you say, now I know He loves me. Amen? Tanawara gud ang illustration na ito diha sa ikaduhang punto. Pakita kong picture so sa kabata nga dunay iyang gitakos. Nagwa siya buhangin sa baybayon. Gipaningkamutan niyang punon ang ang kanang naang gamayng balde. Pero niya mahurot ang buhangin. Pareha sa ato, gusto nato hakpon ang tanang impormasyon ug bersikulo ug pagtuon basahonon mahitungod sa Dios, but you cannot gather all. What all you can do is just fill up to the brim your bucket, and you realize seashore is still filled with sand. You cannot comprehend or fathom God in one setting. All we can do is pray, Lord, in every day, let me understand. Let me see your revelation. Let me hear you talk to me so I am illuminated. Amen. Katulo, don't think spiritual illumination or teaching, learning means you do not have to study. Nakadungog ko usa ka elder, siya may mana si pastor kay pagtindog diya sa pulpito, wali na siya dito way tuntuon. Di ba? Nila po'y pastor nga sa akong kasinatian, kung sa man ka maghimo o wali ka ng imong schedule, ka na gong pagprosesyonal, diya na ko mag-isip og bersikulo. Ano man? Well, the Holy Spirit will just fill me and the Holy Spirit will just do its business. So when I speak, the Holy Spirit will speak. So naisugilanon, related to that, nagwali ang pastor. Storya ra niya. Wali ang pastor.
Na ay membro nga naglingkod dos tubangan. Dili to si Mrs. Mangawil na wala man diha ron. Lingkod dos tubangan. Human sa iyang wali ni hilak ang membro naglingkod dito. Human simba nakita man ang pastor yang giduol sa pastor at kading na ako isulti. Naghilak pa siya. Ingon ang pastor, igsuon na bless ko. Nga nakakita ko nga ikaw natandog sa mensahe sa pulong sa Dios. Hilak man siya. Naglisod ang membro og sulti. Ingon dayon nadugay sa pastor. Actually, nihilak ko. Akong anak nag-eskwela sa theology. Basin og pag-graduate niya pareha adto nga wali di masabtan, pastor. Di masabtan. Mag-uol ko sa kong anak. No? Tagot ng Jaime kay puhol na himo ni siyang pastor. In other words, a life illuminated is something that you don't just rest and wait for the Spirit to tell you what to say. Well, that is true. You wait for the Holy Spirit to say. Pero ang Biblia nag-ingon sa 2 Timothy 2:15, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Rightly dividing the word of truth. Di basta mo tindog diri, kaya ang Holy Spirit ni mulihok, nagtuon siya. Sabi ni saya, buhata ang kutob sa imong mahimo aron malipay ang Dios kanimo. Ang isa ka version yun, do your best to present yourself to God as an approved worker. And this is not limited to pastors only. This is for all. Buhaton ta ang tanan. Tungod kay ang kinabuhi nga gipuy-an sa balaang espiritu, gipuno sa balaang espiritu, gihatagan nagpagtudlo sa balaang espiritu. Wala magpasabot nga di natamutuon. Nagpasabot hinoon nga kanunay kita nga mubasa sa pulong sa Dios. Kada adlaw, matud pa ni Jesus, man lives with the word of God that cometh from His mouth. Si Jesus nagsultihan na. Yan ang gikutlog ikan sa daan tugon. O si Ginoong Jesus sa Matthew 5:18 ningon siya, heaven and earth will pass away, but my words shall not pass away. The thing that will live for eternity and will stay for eternity is the word of God. And we need to nourish ourselves, digest the word. Let the Holy Spirit who dwells, feels, illumine to us so we understand what He wants us to do. Hallelujah. Hallelujah. So busa, ang sunod nga slide, nagsulti ka nato, no, akong ikutlo diha, ang 1 Corinto 2:13. Dunganan ko no nato sa pagbasa ang English nga version. We don't speak about these things with words taught us by human wisdom, but with words taught by the Spirit, as we explain spiritual things to spiritual people. You are spiritual people because the day you accepted the Lord, He dwells. He fills you continually. Now we talk about spiritual things to receive illumination. We study, we meditate, nourish ourselves with the Word of God. So we live fully guided with the Word of God. Kinahanglan siya og biblical inspiration. Maigsuon ang katapusan ng slide atong tan-awon. We are only able to appreciate an image from far if we use the lens. We consider the lens as the Holy Spirit. Let it be the lens of the Spirit. So when you look into the image nga layo kaayo, you're able to appreciate the beauty because it's the Holy Spirit giving you clarity, giving you the capability
to appreciate life with all its fullness. Amen. Sa Malakay 3:10 ingon dire, dad-an ninyo ang tibuok nga ikapulo ngadto sa balay nga tipiganan aron nga adunay pagkaon sa akong balay. Ug pinaagi niini sulayin ninyo ako. Nag-ingon ang Ginoo sa mga panon. Kung dili ba nako buksan kaninyo ang mga tambuanan sa langit ug ibubo nako kaninyo ang nag-awas nga panalangin. Sa Lucas 6:38 giingon, paghatag kamo ug kamo hatagan. Ang hustong takos dinasok, tinantan ug nag-awas, ibutang raon niya diha sa inyong sabakan. Kay ang gidaghanon nga ang inyong gihatag mausab unya ang gidaghanon nga inyong madawat. Atong dalon atong mga gasa ug offerings da sa Ginoo. The painter's hand is firm and never falters as he shapes the living portrait of my soul. There is wisdom in each line he smooths and alters. Where I see unfinished canvas, there the painter sees the whole. He knows the strength that grows in shadow. When I'm reaching for the light, he sees the majesty and glory beyond my mortal sight. Although I may not understand the artistry of heaven's plan, I will trust the painter's hand unceasingly. He will make a masterpiece of me. The painter's hand is gentle as he renders every stroke of living color patiently in shades of darkest night or brightest splendor. He reveals his grand design and shows me what I'm meant to be. He knows the strength that grows in shadow. When I'm reaching for the light, he sees the majesty and glory beyond my mortal sight. And though I may not understand the artistry of
restores my soul and teaches me the wonder of my provenance and worth. He knows the strength that grows in shadow when I'm reaching for the light. He sees the majesty and glory beyond my wildest thoughts. Though I may not understand the artistry of heaven's plan, I will trust the Creator's hand on seas He will make a masterpiece of me. Magampo ta. Salamat Amahan sa imong kanunayng paghatag ug panalangin kanamo. Salamat sa imong mensahe nga among nadunggan karon. Salamat sa belang espiritu nga naghatag kinabuhi sa imong mensahe, nagatudlo ug nagagiya kanamo. Kung among sulayan ug pagkwenta, dili gayud namo maihap ang imong mga panalangin. Kaysa naa pa kami sa tuguangkan sa among mga inahan, imo na kaming gipisinati o gipaulanan sa mga klase-klase nga mga panalangin. Dawata Amahan ang among mga gasa ug mga halad, ikapulo. Amo usab gidawat imong dakong gugma kanamo, aron mapuno kami sa gugma alang kanimo ug alang sa ubang tao. Kay bisan di ay ihatag namo ang tanang kabtangan sa kabus, ipasunog namo ang among lawas para mabuhi ang uban, wala mi makabot kung wala kami pagigugma. Busa uban sa gugma nga imong gihatag kanamo, dawata ang among mga halad. Hatagi kami og kaalam unsaon kini paggamit aron mahimaya namo ang imong ngalan ug mapalambo namo imong gingharian dinhi sa yuta. Imo ang himaya ug kadungganan kini among mga pag-ampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Kita nga mga amahan atong giilang ang Dios diha kang Kristo sa adlaw nga atong gidawat siya. Mikunsad ang Espiritu ni puyo kanato. Siyang nagpuyo nahimo natong magtutudlo, magsasangkap. Siya ang naggiya, nagpagaan sa atong kinabuhi. Bisan sa mga inahan, dili lang sa amahan. Ang altar sa Ginoo abli, alang ni adtong gusto nga moduol, magdala sa ilang personal nga mga pag-ampo. Samtang atong awiton gikan sa kasing-kasing, "Huypi ako o Dios sa imong espiritu." So
Mapabsanon kami, O Dios, na nagsangpit, naghangyo. Padayon nga huipi kami sa imong balaang espiritu. Mila na kami nga espiritu mi kunsad mi puyo kanamo. Mila na kami nga siya mo marka timaan nga kami imong mga anak. Bisan taliwala sa magkahuyangon usahay sa among pagbuot sa among mga desisyon sa kinabuhi, karon ang takna Ginoo nga among isurrender katong kinahanglan namong isurrender kanimo. Tudlo iusab kami usa nga mabutang pa pamatasan o kagawian. Ang kinahanglan pa namo nga itugyan kanimo. Aron hingpit ni ikaw sa imong pagpuyo nga ni kanamo. Padayon nga mag-umol ug maggiya kanamo. O mahingpit kami nga imong mga binalaan nga mga nilain nga mga anak. Dungga o Dios ang among mga pagampo. Mga hangyo sa kasing-kasing, mga paglantaw sa unahan, ikaw unta mahimuot ni ini. Ug karon among ibalik ug halad ang among kaugalingon alang sa imong balaan nga katuyuan, masaligon ikaw ang among kauban sa tanang higayon. Ang imong pagpanalangin, ang imong gugma anaa kanunay, nga mahimo usab kaming panalangin ngadto sa uban. Malang espiritu mikunsad mi puyo mahimo namo magtutudlo aron nga ang tanan namong himuon kinat-unan gikan kanimo sa ngalan sa Amahan, sa Anak, Espiritu Santo. Amen. Amen.